Para sa mga mami na katulad ko ay napaka-importante talaga ng oras. Ilang oras daw yung mawawala sa'yo ay napakalaking kawalan na yun. Hello mga mi, kumusta na po kayo? Nag-request kasi ng shawarma yung mga anak ko pero wala kaming pita bread sa ref kaya gumawa na lang ako ng DIY pita bread. Marunong naman po kasi akong gumawa ng ganun. Pero itong recipe ng pita bread na to ay napakalambot po ng tinapay niya. Sabi ko nga sa inyo dati, gusto ko talagang inaaral yung mga gustong pagkain ng mga anak ko para nga ako na lang yung gumagawa nito tapos press pa yung nakakain nila. Tapos dahil nga mahilig akong magluto at saka mag-bake ay talagang kinukumpleto kong unti-unti yung mga gamit ko kaya kapag gumagawa ako ng mga ganito ay hindi na ako nahihirapan. Pero sa oras na to ay tamad talaga akong maghugas ng mixer kaya nga minasa ko na lang ng mano-mano yung dough kasi simple lang pong imasa yung ganito. Sa totoo lang mga mi, ang dami ko pang gustong gawin. Yung gusto ko pang subukan yung carpentry, yung wood carving, yung mga ganong gawain. Gusto ko kasing nakikita yung mga gumagawa ng mga cabinet, yung mga table, yung ganon. Pero siguro kaya ko naman yung ganon. Hindi kasi ako nakapag-aral ng college kasi maaga nga akong nag-asawa. Pero ko siguro dahil doon kaya inaaral ko na lang yung sarili ko dito sa bahay. Tulad ng pagbe-bake ko mga mi, nung una kong tinry yung pagbe-bake ng tinapay, naalala ko pa nga noon, pandesal yung unang-una kong binake. Nung una kong binake yung pandesal ay napakatigas niya. Tapos nung pangalawang bake ko naman ng pandesal ay sobrang lambot. Pero hindi ako tumigil sa pagbe-bake ng pandesal hanggang hindi naging pulido yung pagkakaluto niya. Yun yung isa sa mga ugali na meron ako at ayaw ko rin mawala sa akin. Yun yung kapag may gusto din akong gawin o di kaya gusto ko yung isang bagay hindi talaga ako tumitigil hanggat hindi ko nakukuha yun. Yun din yung isang bagay na tinuturo ko sa mga anak ko na kapag gusto nila yung isang bagay wag silang agad susuko kasi nga sayang din yung pagod kapag sumuko ka. Yung mga anak ko ganito lang yung gusto nila sa pita bread, yung simpleng palaman lang sila pero siyempre ako gusto ko yung may gulay. Tapos si Hanika naman kapag umaga, gatas lang talaga yung iniinom niya. Habang umiinom siya ng gatas, ako naman nag-aalmusal lang ng kanin. Fast forward naman kinabukasan na yan, nag-struggle nga ako sa pagpaplansya ng mga damit kasi nga hindi ako makapagplansya kagabi. Gabi na kasi kami nakauwi kaya nga hindi na ako nakapagplansya kagabi. Pag uwi nga namin ay nagilamos lang ako tsaka nang nagtoothbrush tapos humiga na din ako. Ang hirap din pala yung sabay-sabay yung trabaho, yung nagpaplansya ka tapos nagluluto ka ng almusal ng mga bata, nakakataranta. Tapos parang ikaw din yung nag-aaral kasi nga tingin ka ng tingin ng oras na baka malate sila, ikaw yung natataranta, hindi sila. Pag-alis nga naman nag-aaral ko tapos tulog pa yung mga college ko, mamaya pa yung pasok nila kaya naglinis muna ako dito sa sala habang natutulog sila. Napaka-presko po ng pantulog ko kaya ang gusto nyo po yung link niyan, ilalagay ko na lang po sa comment section yung link. Tapos nakuha ko din po yan ng sale, buy one take one po yung nabili ko kaya mura lang po siya kaya pabutol na din kayo. Yung vacuum ko din po, ang mura lang po nun. Tapos malakas po yung suction niya, kaya naisisip-sip niya po yung mga dumi. Yung dumi na po yun, nakuha ko po yun sa sopa tsaka sa carpet. Kung gusto niyo din po ng ganung vacuum, ilalagay ko na lang po sa comment section yung link. Naman tayo sa pagtutupi. Kapag nagtutupi ako, sinesegregate ko muna yung mga damit ng bawat isa sa amin. Halimbawa, 5 kami, 5 yung pagkakaparte-parte nila. Mas napapabilis at sumisipag din ako magtupi kapag ganun yung ginagawa ko. Feeling ko kasi level by level yung ginagawa ko. Yung pagliligpit naman ng hanger, ayaw ko talagang ginagawa yan kaso wala akong choice, wala akong mautusan kasi pumasok lahat sila sa school. Lapit na kasi yung birthday ni Anika kaya nag-order lang ako dito sa Orange app ng ganito, yung disposable tray tapos yung mga spoon na may tissue. Nire-request niya kasing i-treat na lang daw niya yung mga classmate niya para nga daw yung birthday niya sulit na sulit kasi dito sa amin wala naman kasing pumupuntang bisita. Hanggang dito na lang po yung mini vlog ko. So maraming salamat po sa mga nakaka-appreciate ng mga mini vlog ko. See you on my next vlog. Bye-bye!